Ang pagdating ni Jesus sa piling natin ang siyang pumawi at papawi ng lahat ng ating takot sa puso natin na siyang nagnanakaw ng pag-asa, kapayapaan at pagmamahalan sa bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang sensus na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit, "Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay good news. Mga kapatid, ngayon ay atin ay pinagdiriwang ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. At narinig po natin sa ating gospel ngayon ang isang mabuting balita. At yan ay ang pagdating ng ating Panginoon. Alam nyo, araw-araw tayo na nakakatanggap ng balita. At hindi lahat ng balita, karamihan sa mga balita na ating napapanood sa social media, sa television, o napapakinggan sa radyo, o napabasa sa mga pahayagan, ay puro bad news. Mga nakakainis na balita, no? O kaya naman ma-stress ka sa mga balita na yan. Kasi bibihira naman ang nagpapublish ng mga good news. At alam niyo po ba, meron talagang pinaka-mabuti na balita. At yan ay ang balita na isinilang na ang ating Panginoong Hesus. And more than 2,000 years ago, magmula noon hanggang ngayon, we keep on celebrating that birth. Yung pagsilang ng isang sanggol na nagpabago ng buong mundo. Nagpabago ng kasaysayan ng sangkatauhan. Yon ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay may kakayanang baguhin tayo, may kakayanang paunlarin tayo, may kakayanang pagandahin ang ating buhay, at higit sa lahat, may kakayanang dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Yan ang Ebanghelyo, yan ay si Kristo. Kaya nga, bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko? Dahil dito, dahil sa mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, narinig natin sa gospel ngayong araw na ito, yung kwento ng kapanganakan ng ating Panginoon. At sa bandang huli ng kwento ay tampok ang kwento ng mga pastol na pinagpakitaan ng anghel
At ang balita, huwag kayong matakot, sapagkat sa araw na ito ay isinilang ang ipinangakong Mesiyas. At sila'y umaawit ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mensahe ng anghel, huwag nang matakot. Alam niyo po, kapag tayo maraming takot sa buhay, tayo hindi uunlad, tayo hindi uusad, lagi tayong paurong o kaya naman hindi na lang gagalaw dahil sa takot. Yon ang gustong alisin ng Diyos sa ating puso, sa ating buhay. There is no room for us to be afraid anymore. Why? Dahil mas malakas ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng dahilan para matakot tayo. You may have thousands of reasons to be afraid, but you have only one reason to overcome all your fears, even your thousands of fears na nasa sayo. There is only one that can defeat lahat ng takot ng yan. At ano yon? Pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa atin. At yung pagdating ni Jesus sa gitna natin ay isang patunay kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Bagamat siya'y Diyos, ibinaba niya ang kanyang sarili, naging tao para abutin tayo. Isn't it enough reason for us not to be afraid anymore? Wala tayong dapat ikatakot dahil tutubusin tayo ng Diyos, dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At ito yung mabuting balita. At hindi lang yon. Anong sabi niya? He is the Emmanuel. God is with us. Kasama natin ang Diyos. Hindi lang siya naparito sa atin, kundi sabi niya, God is with us. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel. Pero i-fast forward natin, si Jesus, bago siya umakyat sa langit, meron siyang sinabi sa kanyang mga alagad at nang sabi niya, I will be with you until the end of time. Ibig sabihin, si Jesus ay kasama natin magmula noon hanggang ngayon, hanggang magpakailanman. Hindi ba't mabuting balita yun? Mga kapatid, marami man tayong napapanood, naririnig, nababasa na masasamang balita na nangyayari sa mundo, huwag kayong mag-alala. Mas makapangyarihan ang mabuting balita ng Diyos sa lahat ng ito. Kaya napakahalaga na ipagdiwang natin ang Pasko upang sa ganoon, si Jesus na mabuting balita ay mapasa atin. Itago natin siya sa ating puso, ingatan, and later on, ibahagi natin siya sa ating kapwa. Because Jesus is the only good news that we have. Si Jesus. At si Jesus ay may kapangyarihang sakupin lahat ng mga takot natin sa buhay. Mga kapatid, ngayon ay araw ng Pasko. Nais ko pong iparating sa inyo, sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, sa inyong angkanan, sa lahat, sa inyong trabaho, kung nasaan man kayo ngayon, ang aking taus-pusong pagbati. Salamat po sa lahat ng mga followers, subscribers, at sa lahat ng mga likers, contributors, ng Word of the Day. Mula po sa aking puso, thank you so much po. Dahil ako ay hinayaan yung maging kabahagi ng buhay nyo, araw-araw, as early as 3 o'clock in the morning, nagkakasama-sama na tayo. Hanggang sa gabi, magkakasama pa rin tayo. Kaya nga mga kapatid, taus-puso yung aking pasasalamat. At hayaan yung ang aking mga panalangin sa inyo at mga sakripisyo ang aking regalo sa inyo ngayong Pasko. And thank you so much sa mga sumusuporta in so many ways, financially, morally, spiritually sa akin. Because I also need you, I need your prayers, I need your help to sustain my ministry and to sustain the priesthood that God entrusted to me. Kailangan ko rin po kayo. Kaya nga mga kapatid, ngayong Pasko, especially, ipagdasal po natin ang isa't isa. Sana tanggapin natin si Jesus na regalo at ibahagi din natin si Jesus sa ating kapwa. Kayo regalo sa akin at sana ako rin in my own little way ay maging regalo din sa inyo ngayong araw ng Pasko. Again, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagkakatawang tao ng iyong anak na si Jesus. Salamat sapagkat ibinigay mo siyang regalo sa bawat isa sa amin upang sa ganoon kami ay tanglawan, alisin ang takot sa puso at upang kami
ay mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Again, Merry Christmas sa inyong lahat. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.